So, purihin ang Diyos. Amen. Mayroon tayong bagong exhorter. Nakita niyo po? Sabi niya, hindi ako naka-prepare. Sabi ko, paano kung bumaba ngayon si Lord, hindi ka prepare, paano ka? Naintindihan niyo po ba? Kailangan lahat po ng mga sinasabing, I'm a Christian, kailangan prepared po tayo anytime, any moment. Kailangan ang mahalaga po the purity of the heart. Amen? Dahil wala kang masasabi na mabuti kung ang puso mo ay polluted. Kaya mahalaga po yung ating heart always purified by the Word. Amen? Kaya nga hindi pwede na mahiwalay tayo sa salita ng Diyos dahil hindi tayo maging kaaya-aya o kabuti-buti kung ang ating heart and mind controlled by darkness. For so many long years, pinag-aaralan kasi ni Pastora kung sino po yung may calling, kung sino po yung nagmimiti makasunod, kung sino pong nais magpagamit sa Diyos. But mayroon pa rin hesitations, mayroon pa rin dahilan na hindi ako pwede, hindi pa ako handa. Pero ang consequences po in return, paano natin mabibless ang Diyos sa ating buhay kung hindi tayo susunod? Amen po ba? Kaya napakalaga po ang obedience sa Lord. Napakalaga po na i-practice natin yung kautusan ng Diyos. Kaya nga, sabi ko sa kanya, you need to prepare always. Kasi anyone here, anybody, marami na sa inyong nire-raise up ay bumalik na naman sa lumang katauhan. Bumalik na naman sa sarili. Ang nangyayari ngayon stagnant. So nakakalungkot. Ang una-una nalulungkot ang Diyos at yung namumuno sa lugar na ito dahil kitang-kita po ni Pastora lahat yan. Pero wala po akong authority na anumang bagay dahil ang authority po mula sa salita ng Diyos. It's up to you if you follow and obey. Yung obedience po ay napakahalaga. At napansin niyo po, bakit mabilis po ang buhay ni Brother AJ, Sister Gina, na hindi na nahirapan din si Pastora para mag-disseminate or mag-conduct ng mga Bible study sa lugar na ito dahil diyan kayo po hubugin. Yung pagsunod nyo, pagpunta nyo sa ibang kapatiran, pagdalaw nyo, makita nyo sitwasyon, kalagayan, makita nyo ang kanilang pananaw, doon kayo ngayon umiyak sa Diyos kung anong maibigay nyo at maitulong. Dahil affected po tayo dyan. Pag pinuntahan yung isang kapatiran natin, may sakit karamdaman, ano po naramdaman ni Jesus through your life? Kung nakita natin walang-wala ang ating kapatiran, pag dinalaw mo, ano po ang puso na binigay ng Diyos sa'yo? Anong pakiramdam mo? Dahil lahat yan ipadama ng Diyos, yung habag, yung concern. Ito ba dapat ko pagpalain? Ito po ba dapat kong bigyan ng pahalaga? Kaya ngayon po, may mga kapatiran po tayo na nangailangan ng prayer. Alam natin isang kapatid natin ngayon, nahirapan daw huminga, kaya wala dito. Yung isa rin, ganun din. May sitwasyon din. So, in that situation, mga brothers and sisters here, pag kayo nakaramdam ng mga bagay ng sitwasyon, wala kayong ibang gawin, dumapa o lumuhod, humingi ng tulong sa Diyos. Nakuha niyo po ang ibig ko sabihin. Because even in my life, pag naramdaman ko na sitwasyon na kita niyo naman, hindi naman tayo bata. I cried out to God and say, Lord, help me. I cannot do this alone. Without your help, apart from you, I can do nothing. Kasi kung sa tao tayo lalapit, mabibigo rin tayo minsan. Dahil yung tao na lapitan natin, may sitwasyon din na hindi nyo nararaman, na alam. Physically, mentally, spiritually, or kailangan nyo rin yung financial. Siya pala, walang-wala na rin makain pala. Doon ka rin lumapit. Tama yung sinabi sa atin ng ating kapatid kanina na sa Diyos lang siya nagtiwala. Sa Diyos lang siya humingi. At hindi siya binigo. Ganun po talaga ang Panginoon, hindi ka bibiguin ng Diyos. Kaya nga through her life, a single parent,
Nakita niya rin yung kilos ng Diyos sa kanya, kaya sa kabila ng kanyang mga bagyot sa buhay, situation, sa pinagmulan niyang church, marami ring luha na ubos dyan. Pag-uusig, accusation, rejection, wounded heart, wounded soul. Nararanasan niya yan lahat. But still, by the grace of God, nakita niyo po, by the grace of God, hindi pa rin siya nawala sa kanyang faith. Pananampalataya. Dapat ito pong hindi mawala sa atin. Yung faith na binigay na ng Diyos, yun po ang ating bulay-bulayin at hawakan lalo na ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Because the Word of God itself is a God which is saying, I will never leave you nor forsake you, and I will never depart from you. As long as you acknowledge the Lord your God into your life, hindi ka niya bibiguin. Amen? Kaya lang nangyari sa atin, pag-iwang-giwang ang faith. Okay ka ngayon, may faith ka sa Diyos, may trust ka sa Diyos, babawiin mo pagkahapon. Na-delayed lang yun, sabi no or yes or wait. Hindi lang isang oras, 2 oras lang nawala, sisihin mo na naman ang Diyos. Remember, siya po ang nagbibigay buhay. Siya din po ang nagligtas sa atin lahat. That's why we are here as a family. Kaya ang problema, may faith ka ngayong umaga, paghapon, naging fake ka na. Faith ng umaga, fake na ng hapon. Dahil nakapasok na yung panlilinglang ng kaaway sa iyong buhay. Oh, napakinggan ka ba ng Diyos mo? Ba't walang tugon? Ano ba ang pinagagawa mo? Ano bang nangyari sa iyo? Amen? So, yun po ang ibig ko sabihin na trust the Lord completely. Trust Him with all your heart, with all your soul, with all your might. Amen? Kaya hindi ko naman pwede sabihin niya kung hindi ko naranasan ang Diyos. Hindi ko naman pwedeng ituturo yan dito kung hindi ako tinuruan ng Diyos. Amen? Kaya all of us here, subject in the process na tinuturuan tayo ng Diyos, hinuhubog, ginagawa, inaayos. Kung tayo makinig, maranasan natin ang kabutihan ng Diyos. Amen? Kaya, continue to trust and believe God is in your side. Hindi lang sa side, front, before, behind, in all your life. Kaya hindi pwedeng sabihin nyo na, naririnig kaya ng Diyos ang aking panalangin? Di ba may question kayong ganyan? Parang di na ako tinutugon ng Diyos. Sometimes nandoon sa isipan natin po yan. Nandyan pa kaya ang Diyos sa buhay ko? Did you ask that to the Lord? Lord, narinig mo ba ako? Hindi. Parang pagalit ka pa? Di po ba? Ganun tayong mga tao eh. Nilagay lang natin ang Diyos para parang fairy godmother. Kung may hingin tayo, kailangan sumunod siya. Magbigay siya. But then, hindi po yan. Kabanal-banalan, kataas-taas ang Diyos ang ating hinaharap. So we need to humble ourselves and ask the Lord mercy. Lord, habag mo, kabutihan mo, kagandang loob mo. Sabi mo, humingi, kumatok. Diba? Seek and you will be fine. Di po ba? Knock and you will be open. Ask and it shall be given. Yun lang naman eh. Ang nangyari kasi, ang faith natin hindi pa nagkaroon ng buhay. Kaya nga sinabi ng salita ng Diyos, if you have that faith like a mustard seed, ano daw? Oh, you can move mountains. Gaano ba kalaki ang seed ng mustasa? Kasing laki daw ng butil ng buhangin. Ibig sabihin, maraming hindi pa talaga nanampalatayang ganap o lubos sa Diyos. So, my dear brother and sister, alam ko na lagi tayong nananalangin na pagpalain tayo. Sino nanalangin ng papapala? Sino walang pera? Huwag kang magsinungaling, lalo ka mawawalan. Di po ba? Hindi, kasi yung, alam niyo po, ang pera po, hindi yan ang hindi importante yan sa buhay. Kusa na lang yan, malalaglag, kung karapat-dapat ka.
Kami rin ni Sir, the other night, sabi nga, naku, Sunday na naman, ano pong ating i-feed sa Sunday? Ano lulutuin natin? Eh, hindi pa pumasok sa kanyang ATM yung kanyang pension. Naku, sabi ko, Lord, bahala ka na. Yun yung sinasabi, bahala ka na. Pag sinabi, bahala ka na, si Lord na po yung mag-provide. So, hanggang dumating ng alas 8 ng gabi, wala pang may nalaglag. Abay, may dumalaw bigla. Tapos, hindi naman ako kinakausap si Papa, may naabot pala kay Papa, palakpakan natin ang Diyos. Naintindihan nyo? Sabi ko, bukas makapamalengke na tayo. Yun po yung isa. Biro mo 8 ng gabi. Sabado kinabukasan, wala ka pang pamamalengke. Hindi pa pasok dahil weekend eh. Pero praise the Lord, glory to God. Sometimes, hindi ka na magsalita. Basta, Lord, alam mo anong needs ng church. So that's the time na yung dapat magawa po tayo ng Diyos. Mahubog tayo ng Diyos. Magtiwala, mananaligmanampalataya sa Diyos. Sige po, mag-umpisa na tayo sa turo. Tunay nga po, Panginoon, sa magandang umagang ito. Dakila ka, Panginoon, napakabuti mo at salamat sa pribileyo. Muli kami narito, nagtitipon as a family. Nakita ko ang puso ng bawat isa na nais maglingkod, sumunod, gumawa sa kalooban mo. Thank you so much, Father God, na you will continue to increase the faith of many in this place. Patuloy mo sila turuan, gabayan, patnubayan, ayusin, lilukin, hubugin, gawin, maging ganap sakdal ang kanilang paglilingkod, pagsunod, the dedication, the commitment, the desire in their heart to serve. Lord, for so many long years, my heart's desire na ang bawat isa, Lord, magkaroon ng kaliwanagan, ng mahalagang commitment, dedication, desire to serve you, Lord. Kaya hoping and praying, Lord, na hindi na sandali lang ang kanilang mithiin, bagkus lahat po ay patuloy na magmimithi na makasunod sa kalooban mo. Kaya Lord, again, your words will continue, Lord, to be heard by your people today, that you will encourage them and continue, Lord, to give them insight na patuloy sila, Lord, na sumunod sa kalooban mo sa pangalan mo, Panginoon. Kaya in Jesus' name, we decree and declare the promise will come to pass in everyone's heart today, na you will continue, Lord, to give us the spirit of understanding, the spirit of wisdom, na ang bawat isa, Lord, ay makaranas ng iyong kabutihan, kahabagan, katapatan, pag-ibig. Higit sa lahat, Lord, ang pag-ibig mula sa pinakapuso mo, Diyos. Kaya, Lord, again, we decree and declare the healing into their lives. Ano man ang kanilang naramdaman ngayon sa kanilang kinaroonan, ano man, Lord, ang pagod, ano man, Panginoon, ang naramdamang pain, I pray and declare the touch of your Spirit, Lord, upon them will continue. The anointing will break the yoke so that they will understand your words. You are the healer, the great Jehovah God, the Jehovah Rapha, that you will continue to touch everyone here, bata matanda, na ikaw, Lord, ang Diyos ng kagalingan at pag-asa. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Can we open our Bible in 1 Timothy chapter 1? So, mabuting Diyos, dakilang Diyos, mapagmahal na Diyos. Amen po ba? Mula kay Pablo, na apostol ni Kristo Jesus, ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Jesus na ating pag-asa. Pastoral letter po ito ni Apostle Paul kay Timoteo. So patuloy natin basahin. Mahal kong Timoteo, tunay kong anak sa panampalataya. So have you noticed, church, before the apostles, mayroon din silang inalagaan. Mayroon din silang gustong i-raise up. Amen? Mahal kong Timoteo, tunay kong anak sa panampalataya, sumaiyo nawang biyaya, awa at kapayapaan galing sa Diyos, Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Tuloy lang po. Gaya ng ibinilin ko sa iyo noong papunta ako sa Macedonia, manatili ka muna riyan sa Efeso para patigilin ng ilang tao niyan na nagtuturo ng maling doktrina. So my instruction, the Apostles Paul, during the time, also give instruction sa kay Timoteo. Si Timoteo po ay isa ring apostles. Sila po mga disipulo na nakaupo po mismo kay Jesus Christ. Amen? Kaya yun po ang isang bagay na
na hindi po napahinto si Apostol Pablo na magbigay instruksyon sa mga alagad din na kapwa ang alagad. Amen? Siya lang po nagkaroon ng siyang leadership, nagli-lead as an apostle. Amen? Siya po yung binigyan ng Diyos ng kaunawaan o karunungan upang ihanda ang church sa paglilingkod. Manatili ka muna riyan sa Efeso para patigilin ang ilang tao niyan na nagtuturo ng maling doktrina. So even before their time, after death, before Christ, ano na po yung pagmaling katuruan? Nangyayari na po sa kanilang kapanahunan. Pag sinabing maling katuruan, yun na po yung hindi po naugma sa salita ng Diyos. Wala po sa Biblia. May dinagdag. Kaya maraming reliyon naglitawan po. Remember, even lately, nakita natin may mga nakakulong na. Si Aguila, sino pa yung isa? Oh, they are claiming they are worshiping God. They are claiming the word of God itself. But still the work behind. Yung buhay nila taliwas. There is hypocrisy. Hypocrite po sila. Magaling sila magturo, magaling sila mangaral. But the life itself, taliwas doon sa nais na buhay ng Diyos. Pero may hangganan lahat. Nakita niyo po, for so many long years, ang kanilang paglalakbay sa buong mundo, nagpalaganap ng balita ng Ebanghelyo, but behind the pulpit, nagpapayaman po sila. Controlled and manipulated people na pag sinabi, lalo na sa California, dahil sa California din kami galing, pag sinabi puti, every Sunday puti, lahat yan ang isusuot na kanilang membro. Hindi pwede. Biro mo San Diego to LA, babiyahe pa sila kasi doon ang kanilang church, napakalayo, nakasuot sila white. So, pero word of God din na pinangaral, wala naman sa salita ng Diyos. Saan kayo nakakita sa Bible na kailangan magsuot ng puti? So it means, pag hindi na sinabi ng Word of God, sinabi lang ng namumuno ng tao, manipulation na rin po yun. Hello? Kaya nga sabi dito, manatili ka muna riyan sa Efeso para patigilin ng ilang tao riyan na nagtuturo ng maling doktrina. So, kaya pag sabi ng mga Iglesia ni Cristo, may doktrina din. Kaya may mga dagdag po. Kaya pasugo. Kaya hindi pwede na malin lang tayo. Kaya nga ang Word of God, the Bible itself, is a complete. Ito na po, hindi incomplete ito. Complete way to know the Lord your God and to obey what the Word is saying to your life. Kaya nga, pag hindi tayo nagbabasa, madali tayo malinlang. Kasi ang pakinggan lang natin yung sinabi ng nagsasalita. Kaya lagi mo i-compare. Lagi yung sabi ng teacher nyo dito, nakinig ka, pero tingnan mo rin sa Biblia, kung nakatala o tama yung sinabi niya, o context o text lang, kailangan buo po basahin natin para yung meaning itself, maintindihan po natin. So tuloy po natin, Kuya Luis. Pagsabihan mo rin, ito po si Apostol Pablo, sinabihan niya si Timoteo. Remember, he is also a disciple. Pagsabihan mo rin sila na huwag pag-aksayahan ng panahon ang mga walang kabuluhang alamat at ang pag-saliksik na kung sino-sino ang mga ninuno nila. Nagdudulot lang ng pagtalo-talo ang mga bagay na ito. Hindi ito makakatulong para malaman nila ang kalooban ng Diyos. Malalaman lang natin ito sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya sometimes, dahil nagising tayo, nagis na natin ang turo natin mga ninuno, ng ating mga lolo at lolo, yung nagis na nating katuruan, yun din na-adapt natin. Kaya ang nangyayari po, nalinlang tayo, nadidisip tayo, at lumiko na tayo sa nais ng Diyos na turo. For example, mga alamat. Sabi nga, alamat at ang pagsaliksik. Kaya hindi pwede magdebate patungkol sa word na wala ka namang alam. Kailan ka lang ba pinanganak? Nakuha mo? Na ikaw magaling, ikaw marunong, ikaw sarado, ikaw kandado. Wala ka nga alam patungkol sa salita ng Diyos, nakipag-away ka pa. Again, sabi po sa Old Testament, sometimes, sino po nakipag-usap pa dito sa patay? Alamat.
Kinakausap mo ang patay, natulungan ka sa buhay mo. Na samahan ka na anong numero ibigay sa'yo. Baka manalo ka. Naintindihan niyo po ba? Mga alamat, nagisnan mo sa tinuro din ng ninuno mo, in-apply mo rin sa buhay mo, which is abomination sa Lord. Because necromancy is against the law of God. Talking to the dead. Wala na po yan. Hindi tayo makipag-usap sa nanay mo at sa tatay mo na matay dahil sila mismo hindi nila alam kung saan sila ngayon. Some of us here, yung pupunta ka pa sa puntod, kausapin mo doon. Naku, pasensya ka na, ito lang dala namin pagkain. Which is abomination to the Lord. Nung namatay na yan, hindi na nga alam kung makapasok sa sakarian ng Diyos. Paano kung wala siya sa Word of God? Wala siya talaga sa langit. Nandun na siya sa kaparusahan. Why I'm saying this? Well, don't be offended because some of us here still practicing the things na atin nagisnan sa ating mga ninuno. Galing din akong practice dyan before. Dahil nanay tatay ko, sabi ko nga, pag Nobyembre na yan, 15 food yan sa lamesa, lahat na paborito daw ng namatay. Kamangmangan. Hello? Kasi pag namatay ka na, automatic ang iyong spirito, nawala na sa katawan na yan. Kung espiritu ng Diyos na sa iyo, mapalad ka sa langit ka. Kung ang espiritu ng demonyo, wala ka talaga sa hakarian ng Diyos. Aalayan pa ito bulaklak. May dala pa biko, may dala pa, yung paborito ng buhay. Bakit nung buhay hindi mo na pinakain lahat? Bigyan mo ng bulaklak habang buhay pa. Dalawin mo at yakapin. Pero pagpatay ng isang tao, sindihan mo man ng 10 magagandang kandila, yan wala siya alam. Because that is not from the Lord. Don't talk to dead people. Kasi sila rin ay naghihirap kung saan man sila na hindi nila nakilala ang Diyos. Kaya nga, huwag natin. Pagsabihan mo rin sila na huwag pag-aksayahan ng panahon. Wasting time to those things na natutunan natin. Di po ba? At kung sino-sino mga ninuno nila, nagdudulot lang ng pagtalo-talo ang mga bagay nito, hindi ito makakatulong para malaman nila ang kalooban ng Diyos. Malalaman lang natin ito sa pamamagitan ng panampalataya. Again, habang buhay ka pa ngayon, o sino man kailangan mo siya makausap para siya makalaya sa pagkalipin ng maling katuruan. Halimbawa, sister, mali po yan. Wala na po yan. Hindi na po siya dyan. Yung aking pong in-laws din before, lalo ng aking bina na babae, nag-church dito. Nung buhay pa siya, noong pagkamatay ng kanyang kabiyak, na aking binan, araw-araw po yan nasa puntod. Hindi siya uuwi hanggang di makausap. Araw-araw. Nang naborn again na siya, napag-pray ko, sinirang ko siya ng word, ayaw niya na pumunta doon. Naintindihan niyo po? Nakalaya siya. Kaya lang marami pa lang yung naniniwala pa rin na akala nandoon, binigyan ng magagandang bulaklak. Nung buhay pa, isang kampupot, wala naman na ibigay. Kaya mga kapatid, praise God na hallelujah. Hingi ako ng hangin kasi very hot. Kaya ayoko sa impyerno dahil mainit. Kaya yun po yung ating isipin lagi na hindi tayo manangan sa alamat o katuruan ng tao na nilipat, sinalin sa atin, palipat-lipat ng ating mga angkan. Kaya hoping makalaya na kayo, maging malaya na tayo dyan. Kaya wag nyo kausapin, Nay, Tay, Lola, Lolo, wala kami makakain ngayon, baka may padala ka dyan. Sa Diyos ka pakipag-usap. Naintindihan niyo po? Sa Diyos ka magsabi, Lord, we need you. We want you, Lord. I pray, Lord, na marinig mo yung needs namin, pangailangan, kagalingan, kalakasan, Lord. Ikaw lang ang magbibigay nito. Lord, nagtitiwala ako sa yung faith na yan, yung pananampalataya niyan, pairalin mo na sa iyong buhay na sa Diyos lamang magtiwala. Yung patay, wala na talaga, kaya nga patay eh. Naintindihan niyo po ba? Kaya next time po, mag-isip-isip. Dami ka pang buhay na pakainin, no? Saan nagdala ka dun sa patay, patay na nga, dalhan mo pa pagkain.
Hello? Pupunta ka pa doon sa altar mo, may mga lahat na alay handog doon, nilanggam na. Naiintindihan niyo po? Kinukorek ko kayo dahil diyan tayo galing sa turong yan. So, sige po, patuloy tayo, Luis. Ang layunin ng utos kong ito ay magmahalan sila. Ito pong sabi ni Apostol Pablo, letter for the pastoral letter po ito, sa Book of Timothy. At magmahalan sila at magagawa lang nila ito kung malinis ang kanilang at konsensya at kung tunay ang pananampalataya nila. Ito pertains the church. Ito kaya as a family. We are family here. Sabi po dyan, ang turo, ang layunin ng utos kong ito ay magmahalan. Kayo ba totoo nagmamahal sa isa't isa sa lugar na ito? O pinipili nyo lang gusto nyo mahalin? May tao po ba dyan? Hindi tayo pwede mamili ng ating mahalin. Dahil ang lahat na kaharap nyo, kasama nyo, kaya nga mayroon tayong banquet dyan. Tama ba ang aking banquete or kumakain tayo every Sunday? Mag-usap-usap kayo, hindi lang isa lang kausapin nyo. You need to know each other because bonding moment po yan na makilala nyo ang isa't isa. Kaya ang nangyari ngayon, dalawa lang kausapin mo, sila lang ang gusto mo kausap, yung iba hindi pa rin Kristiyanong karakter po yan. Do you hear me? Sa mga reliyon, pagpasok sa simbahan, mag-antanda, lumuhod, mag-communion, paglabas, wala nakilala. Pero the best na mga suot na yan, pagalingan, pagandahan yan. Pero sa totoong nakakilala na sa Diyos, wala na po tayo sa ganyang attitude o character. Hindi na tayo ipokrit. Wala na po tayo sa ganong buhay. Lahat po na binigay na ng Diyos na kasama nyo, nakapiling nyo, naging isang bubong kayo linggo-linggo, it means you are one as a children of God. Kaya ang layunin ng utos ko ito ay magmahalan sila, sabi ni Apostol Pablo, kay Timothy. At magagawa lang nila ito so napakalaga palang purity of the heart. Tanungin mo nga sarili mo, malinis na ba puso ko? Hingi nga. Malinis na ba puso ko? Ayan ang kanilang puso at konsensya at kung tunay na panampalataya nila. Yung faith na binigay na ng Diyos sa iyo, ay binigay mo na sa Diyos, ito idadaloy na lang sa iba. Amen? Parang wala na naman tao dyan Ha? Sige po, Luis, tuloy po. May ilang tumalikod na sa mga bagay na ito. So, during their time, may nagbabackslide na rin. Ha? At bumaling sa walang kwentang talo. So, hindi pwede yung makipagtalo dahil dito palang bagsak ka na, tatalikod ka talaga sa faith mo. Dahil ito po ang gawa ng kaaway, para hindi ka makapagpatuloy, ang nangyayari po, naging walang kwentang pagkipagtalo ang nangyayari. So, tuloy lang po. Gusto nilang maging tagapagturo ng kautusan. Marami itong ganito Pero hindi naman nila naunawaan ang mga sinasabi nila ni ang mga bagay na pilit nilang pinapaniwalaan. Kaya ang example po si Apostle Paul teaching Timothy na maraming gustong magturo, maraming gustong mag-lead, the leadership. Pero hindi nakikita sa kanilang buhay yung lakad ayon sa turo ng Diyos. For example, paano ang ituturo ko sa inyo kung ito mismo hindi ko rin nalalakaran? Walang kwenta at walang kabuluhan lahat kung ako mismo hindi nabubuhay sa sinasabi ko. Mapunta lahat sa wala. Kaya yung mahalaga po yung ikaw nakikita na ang buhay mo hindi po katunggali sa sinasabi mo. Dahil if you claim you're a Christian but still you are living a life in the worldly life, it means wala ka pa sa hulog. Hindi pa tama ang buhay mo. It means hindi ka pa totoong Kristiyano. Marami kang Word of God, pero hindi mo po nilagay ito sa buhay mo, hindi mo put in application,
sayang pa rin. Dahil mapunta lamang sa wala. Kaya hindi mo lang nainawaan ang mga sinasabi nila ni ang mga bagay na pilit nilang paniniwalaan. Marami po ito ngayon sa Christian world na sinasabi. Memorize mga nilang mga verses eh. But still their life, hindi po nakikita doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya ako po mismo nalulungkot pag may nabalitaan ako, may narinig ako sitwasyon. Wala akong magagawa. Naituro ko na ang dapat maituro. Kung ayaw naman lakaran, ayaw naman pakinggan, who am I? Sino naman ako na magagalit? Ako ngayon, ingatan ko buhay ko na hindi ako kumbaga sa hindi ako ma-delete doon sa listahan patungo sa langit eh. Kailangan lagi nakalista doon. Na sabi nga, sa aklat ng buhay. Ang mahalaga, nakatala ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Parang wala tao dyan ah. Kayo po ba'y nakatala ng pangalan nyo sa aklat ng buhay? Ha? Be sure na your name is written in the book of life. Because, pag wala sa book of life ang iyong pangalan, wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya tinuturo natin dito ang pagsunod na may malinis na puso. Ang paglilingkod sa Diyos na wala ka nang nakitang mali sa iba. Tingnan mo lang sarili mo kung ayos ka na ayon sa kautusan ng Diyos. Kaya don't mind those people. Sino man sila, ano man sila. You need to pray for them na sila din one day magising sila na maliwanagan ang kanilang maling gawa. Kasi isa ka rin sa hahatulan kung paano ka humatol sa iba na ikaw mismo hindi mo na-check din ang iyong buhay. Amen? All of us fall short of the glory of God. But you need to ask the Lord, help me Lord to follow and obey what's the instruction in the Bible. Nais ko po makasama ka, makapiling ka habang buhay, habang panahon. Parang hirap nga talaga, pero ang labanan dito, palinisan ng puso. Pagiging matuhid sa paanan ng Diyos. Amen? Kaya, sige po Kuya Luis. Alam nating mabuti ang kautusan kung ginagamit ito sa wastong paraan. Parang wala kayong naririnig ngayon at wala kayong attention na. I want to get your attention because this is very important to your walk in spiritual being, as a spiritual people. Alam nating mabuti ang kautusan kung ginagamit ito sa wastong paraan. So, kailangan sa wastong paraan, gagamitin natin ang instruction given by the Word of God. Tuloy po. Dapat nating alalahanin na hindi binigay ang kautusan para sa mga matuwid, kundi para sa mga lumalabag sa batas. Suwail, ayaw kumilala sa Diyos, makasalanan, walang hilig sa kabanalan, lapastangan, pumapatay sa sariling magulang, at mga mamamatay tao. May naintindihan ba kayo? Ano sabi? Ang kautusan, the instruction coming from the Word is for those people who are disobeying the Word. Hindi lumalakad na matuwid. Ito po para to sa mga makasalanan. So kung nakikita mo ikaw mismo hindi na sumusunod sa kalooban ng Diyos, makasalanan ka hindi. Kailangan po ang kabanalan sa mga matuwid po ito. Pero kung hanggang ngayon, nasa sanlibutan ka pa rin, you want to stay in the world, worldliness. Worldliness means kung anong galaw ng mundo, ganun ka na rin. Pag sayaw-sayaw, sabi ko nga nung sa Amerika pa, maraming gusto sa papasok sa may, patay sindi, ano tawag doon? Ha? Gusto pa magsaya doon sa mga mag-disco sa disco house, discotheque. Naintindihan nyo? Pero, pag ikaw nakakilala na sa Diyos, alam mo na ang instruction of the Word, dahil lahat galing sa makasalanan, nakita mo na, narinig mo na, huwag ka na masing ayon sa galaw ng mundo. Pastora, isang beses lang naman, tinry ko lang. Bumaba na po ang Diyos. Sinabi mo, tinry ko lang, Lord .
Baka ano naman nandoon. Kasi si pastora nun, wala naman alam, nagdi-disco rin. Nakuha niyo po ba? Sumasayaw din sa public. Lahat po ng galaw ng mundo, ginagalawan din natin kasi wala tayong alam. Mangmang po tayo. Ngunit kung narinig na natin ang turo ng Diyos na ito, ang instruction na ito, ang kasulatan na ito ay binibigay sa lahat ng makasalanan, hindi na po tayo dapat lumakad ayon sa galaw ng mundo. Ito mismo, binaba ni Apostol Pablo kay Timoteo. Nakita niyo po, noon palang panahon, marami na pala mamamatay tao, marami na pong makasalanan at hindi lumalakad sa kabanalan. In our generation, mas matindi ngayon, di po ba? Why? Mas gusto ng mga tao yumaman kaya pumapasok sa TikTok, pumapasok sa vlog, kahit yung kaluluwa nilalabas na para kumita, para maraming view. Pero hindi niya alam sila po'y alipin ng mundo. Yung galaw, halos ilabas ng laman loob para lang po maraming views. Sino po nagtitiktok dati na hindi pa talaga, pero nagsisimba dito? Kasi hindi naunawaan ang Word of God, right? Hindi po ba, Brother AJ? Nakikita ko, galing nyo sumayaw na dalawa, no? TikTok eh. Pero ngayon mayroon pa ba? Sayaw na lang yan sa Lord. Sa Lord tayo sumayaw, mag-iindak. Sa Lord tayo lumundag. Dahil po itong nais ng Diyos. Amen po ba? Yan walang hilig sa kabanalan. Ito po ang kaya binaba ang kautusan. Lapastangan, pumapatay sa magulang at sa mga mamatay tao. Sige, tuloy po Kuya Luis. Ang kautusan ay binibigay din para sa mga gumagawa ng sexual na imoralidad. Mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki, kidnapper, sinungaling, at tumitestigo ng hindi totoo at sa sinumang sumasalungat sa tamang aral. Noon pa lang pala, mayroon na problema si Apostol Pablo. Nakuha niyo po, church? Hindi lang ngayon sa panahon natin, maraming nagpapakasal na lalaki, pareho. Di po ba? May napapanood kayo, may nakikita kayo lalaki sa lalaki, nag-asawa, nagpakasal, kinasal naman. Pero sila pala ay nabubuhay na sexual na immoralidad, nakipagtalik sa kapwa lalaki. So ang immoral, kaya I'm encouraging everyone here, anyone here, hanggang hindi pa kayo nagpakasal, talaga nasa kasalanan pa rin kayo. Nagsasama kayo, nagkaanak na kayo, hindi pa rin kayo nagpakasal ng asawa mo, nasa kasalanan ka pa rin. Narinig mo na, ngayon pa lang, kausapin mo ng partner mo kung mahal ka, magpakasal kayo. Kasi po, nandyan naman po ang City Hall na handang magkasal sa inyo kung you are willing and able. Walang pera, pasura. Hindi problema ang pera. Kung gusto mo, ang Diyos magpo-provide. Ang dahilan mo ay maliit na bagay lang yan. Naintindihan niyo po ba? Kaya yung itong pong sinuturo natin, hindi kay pastora turo, binabasa nga natin ito para maunawaan nyo bakit hanggang ngayon hikahos ka pa rin, bakit hanggang ngayon mahirap ka pa rin, bakit ngayon walang kang nararating na kaunawaan dahil nasa pagsuway. Amen? Kaya kailangan nyo muna magpakasal, baka mamaya makasalanan ka pala, wala kang bahagi sa karya ng Diyos. Hindi totoo at sa sinumang sumasalungat sa tamang aral. Tuloy po Kuya Luis. Na naayon sa magandang balita ng dakila at makapagpalang Diyos, ipinagkatiwala sa akin ang magandang balitang ito para ipahayag. Kaya si Apostol Pablo mismo, kinukulit niya si Timoteo to remind the people na mga membro, na mga kanilang tinuturuan para po makinig ng Ebanghelyo na ipahayag ito upang maging malahaya ang bawat isa. Amen? Para wala kayo narinig At tayong mga parents, tayong mga magulang, bakit ka pa nilagay ng Diyos na maging magulang kung ikaw sumusunod sa anak mo? Bakit ka naging parents kung ang anak mo na ngayon yes, opo. Ikaw na nag-uupo at nag-yes, mali na palang ginawa ng Diyos na nilagay ang magulang ahead sa anak. Remind your children to get married soon. As long as still alive, yun na po panahon para maturuan sila sa pagsunod sa instruction ng Diyos.
Huwag nyo hayaan na okay na yun, nagli-live-in lang. Okay lang yun na nagsasama sila na walang kasal. Ikaw na magulang, you made your own monster in life. Kaya sila rin hindi napagpala dahil ikaw, pumayag ka sa nangyari sitwasyon para sa iyong mga anak. Hindi ka diyan mapagpala dahil isa ka sa kasabwat. Naintindihan niyo po ba? Wala akong karapatan, ngunit binabasa natin ngayon ang Word of God which has the authority to correct those brothers and sisters dahil ang concern ni Pastora, makapasok tayo lahat sa langit. Sayang kasi turo tayo ng turo, nabaliwala. Pastora, wala pa kaming pang-ayos eh. Gawa natin paraan, gusto mo talaga. Naintindihan niyo po? Nagawa niya pa 3 pares, last 2 years ago. Ayan, no? Pinagkatiwala ang magandang balita upang ipahayag. Kaya that's why we are preaching the word through the instruction of God para mapagpala ang lahat. Huwag kayong magalit sa akin. Concern lang ko sa kaligtasan ng kaluluwa mo. Dito pa lang, patayin mo lahat yan ng electric pan ngayon. Matulog ka na walang electric pan kung anong buhay mo mayroon. Ano pa kaya sa impyerno? Habang buhay, habang panahon kang parusahan na walang nakapahingan, eternal damnation sa mga kampo ng demonyo sa impyerno. Binabaliwala natin ang turo eh. Naging religious people lang tayo, pero wala tayo spiritual people, hindi tayo naging spiritual people. Pag spiritual people, filled by the Spirit of God. Filled by the Spirit of God. That's why you want to obey and follow the instruction of the Word. Kausapin mong partner mo pag uwi. Pag hindi pa siya, bahala ka na, iwanan na kita. Natawa sila, oh. Hirap, no? Hirap. Kasi ba naman, gumawa ka na ng eksena sa sarili mo, hindi ka muna nagtanong sa Lord, eh. Naintindihan niyo po? Mga nanay, mga tatay, hindi pa huli ang lahat upang ayusin. Si Kuya, 10 years po yan na nagsuway. Ayaw niya, kasi papel lang daw yan. Binigyan ko sa ultimatum. 2017, 2016. Pag hindi ka pa susunod, wala na ako magagawa. O, dinala ko. Bit-bit ko sila magdalawa sa munisipyo. 10 years later. O, di maayos. Kasi ako po yung nanay, nangangaral, nagtuturo, sarili ko mismo, pinabayaan ko. Naintindihan niyo po ba? Eh, yung katwiran, marunong na, nag-aral na, nag-graduate na eh. Marunong na may katwiran, ipaglalaban. Hindi naman sinabi ng Diyos, ang katwiran mo, ipaglalaban mo, you need to obey and follow the word. So ano nangyari? Napaganda naman ang buhay niya, naayos naman ang buhay niya, naging tagapagturo pa siya. Hello? Yun po yun ang susi. Because your concern is for 4th generation, sa iyong anak hanggang kapwa-pwa na 4 na salinlahi ang nasasumpa kung ikaw mismo na magulang hindi sumunod ayon sa kautusan. 4th generation po ang mapapahamak. Walang kapahingahan. So if you here today, my concern is everybody can enter into the kingdom of God because hindi na nilihim ng Diyos ang turo sa lugar na ito. Sumunod ka o hindi, ikaw pong mananagot. Amen! Ayaw ko maparusahan dahil, baka mawala sila, hindi ko ituturo ito. I don't care. Basta wag lang mawala ang Diyos sa buhay ko. Amen? Tuloy po natin, Kuya Luis. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbigay sa akin ng lakas na maglingkod sa Kanya. Dahil itinuring niya akong mapagkakatiwalaan. Ito, sa mga nagtuturo po ito, ha? Pag pinagkatiwalaan ka na ng Diyos, tuloy-tuloy mo na yan. Hindi ka patay-sindi. Hindi ka okay ngayon, bukas iba ka na naman. Kaya ang papasalamat ng Apostol Pablo, ng mga lingkod ng Diyos, nagbigay sa akin ng lakas na maglingkod sa Kanya dahil itinuring niya akong mapagkatiwalaan. So yun po maganda pag pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. You know how to say yes,
You know how to say no. Kung tao, dahil sa kakaibigan mo siya, kakilala mo siya, kamag-anak mo siya, wala kang pakialam kung ang instruction ng Diyos ay pinapagawa sa'yo. Amen? Kaya nga, pinili niya akong maglingkod sa Kanya. So ito po yung nasa akin, mithiin natin church, mga kapatid kong minamahal. Desire to serve the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. Why? Because this is very important for the Lord our God. Saying, nabayaran na kita sa krus ng Kalbaryo upang iligtas. Gawin mo na lang ang mabuti. Tama, sumunod ka dahil pagpalain kita. Hallelujah. Amen? Sige, pikit mo nga mata mo ngayon. Yumuko po tayo. Tunay nga po, Diyos. Ang salita mo, makapangyarihan, gumagawa, nagbabago ng kaisipan. Ang salita mo, O Diyos, paabot mo palala. Ihayag mo ang katotohanan upang maging malayang lubos ang iyong mga anak sa lugar na ito. Father God, in the name of your Son Jesus, we ask and pray for your Holy Spirit to enlighten, magkaroon conviction of God ang iyong mga anak na hindi baliwalain ang mga turo, katuruan na kanilang napakinggan. We continue to ask, Father God, divine intervention, that your Holy Spirit in this place continue to remind your children paano mo sila naligtas, iniligtas, paano ka napako, paano ka nagbigay buhay para lang sila, O Diyos, maabot mo sa kapanahon ito. Kaya Panginoon, tunay nga Lord, we ask your Holy Spirit, speak to your people, speak to your church, talk to them, Lord, freely, upang sila, Lord, makaunawa na mahalaga sila sa iyo. Binigay mo na ang iyong bugtong na anak, Ama, para lang maligtas ang lahat, para lang sila maibigay kay Jesucristo. Ngunit, O Diyos, ang kaunawaan mahalaga, na maunawaan nilang pagpahalaga mo upang sila patuloy sumunod sa kalooban mo. Sige po, patuloy natin basahin. Tuloy. Kahit nga inilipastangan ko siya nung una, ito po ang dati pong pag-ugali ng marami. Kasama po ako dyan. Kahit na nilapastangan ko siya noong una, bukod pa riyan, inuusig at nilalait ko ang mga sumasampalataya sa Kanya. Ngunit kinaawaan ako ng Diyos. Dahil ginawa ko ito noong hindi pa ako sumasampalataya sa Kanya at hindi ko alam ang ginagawa ko. Di ba dati ganun tayo? Kayo ba hanggang ngayon ganun pa rin? Ano ba ako dati? Si Pastora po, manginginom. Si Pastora po, nagsigarilyo. Si Pastora po, naranasan din po yung mga damo. Si Pastora po, barkada. 30, 40 ka mga barkada nilalala ko sa bahay ko. Hallelujah. Sa Negros po ito, ha? Kasi sorority, fraternity, organizer po ako. Yun po ako katapang. Ay! In Jesus' name. Hallelujah. Wala. Malayo sa baga. So, nadapa po kasi yung bata, malakas eh. So, yun po isang bagay, mga kapatid. Sabi nga dito, kahit na nilapastangan ko siya noong una. Naintindihan niyo po ba? Yung buhay natin noon at ngayon, iba na. Dahil narinig na natin ang Ebanghelyo, nagawa na tayo ng Diyos sa pagsunod. Kung ikaw, kapatid, ngayon nagawa ka na ng Diyos, na tinalikdan mo lahat ng uri ng kasamaan at kasalanan, it means, ano? Tayo po'y sa tamang landas na. Amen? Hindi po ba? Dati po, may dumaan, may bit-bit Biblia. Ayan na ang mga praise the Lord. Ayan na yung mga buang again. Buang again niya tawag sa akin noon eh. Pero hindi ko sila nilalabanan o hindi ko sila inaaway kasi hindi naman nila naintindihan paano ako ng Diyos kinahabagan. Naintindihan nyo? Sinasarahan ng pinto, ayaw papasukin, pinapaalis kasi bit-bit ko ang Biblia. Kung naranasan nyo yan, masarap kung kayo ngayon naglilingkod na. Kaya nga sabi ko, sakay ako ng mula crossing hanggang Valenzuela, nakapalda, nangangaral ng salita ng Diyos, naudyokan ako ng Espiritu ng Diyos. Hindi ako yung kasama ng mga port watch doon na nanghingi, na wala.
Hanggang Valenzuela, ang lakas ng hangin, open yung, yung bus. Masarap pala nagtuturo, nagsisigaw sa loob ng mahangin at mapunong-punong bus. Iyon po karanasan ko yan dahil ng apoy na ma-share ko ang kabutihan ng Diyos kahit saan ako naroroon. Kaya nga mga kapatid, kung ikaw nagawa ka na bago ng Diyos, hindi ka nahiya magpatutuo. Saan ka man dalhin ng iyong panyapak, patutuo mo si Jesucristo na nagbago na ng buhay mo. Naintindihan niyo po ba? Dahil ginawa ko ito noon, hindi pa ako sumasampalataya sa Kanya at hindi ko alam ang ginagawa ko. Ngayon, kapatid, narinig mo na ang katotohanan at buong katotohanan. Gawin mo na ang tama para mapatutunahanan mo ang Diyos buhay sa buhay mo. Tapos ka na. Sa lumang katauhan, the new has come, the old has gone, the new has come. You are a new creation. Bakit hindi natin nagagawa? Ano pong naghari? Ano pong minimiti mo? Ano pong mitiin mo? Kaligtasan ng kaluluwa ang pinaglalaban natin dito. Hindi lang ikaw, 10 ng mahal mo sa buhay, hanggang kapu-apuhan na sila rin mga ligtas. Naiintindihan po ba natin? Kaya natin dalikdan ng mga kasinungalingan. Nasa 10 utos yan. Kaya nga, liars go to hell eh. Hindi, flowery words lang yun. Maliit lang sinungaling ko. Maliit, malaki, kung kasinungalingan, pareho lang, kaya pag sinungaling pa rin. Pag sinabi, hindi, oo, isabihin mo na ang totoo, kasi samahan ka ng Diyos. Naintindihan po ba natin? Hindi, ayoko sabihin kasi, gusto mo lang kasi. Pero ang gusto ng Diyos, wala ng kasinungalingan. Nasa 10 utos yan. Kaya hindi ko alam ang ginagawa ko noon. Ngayon alam mo na dahil may nagsabi na, may nagtuturo na, may nangangaral na ng katotohanan at buong katotohanan nagbigay na kailangan maging malaya sa pagiging makasalanan. Do you hear me, church? Mahal tayo ng Diyos. Mahal ka ni Jesus. Kaya ka nga narito upang may mapakinggang tama na malakaran mo na lang. Sunod po. Sige po, Kuya Luis. Sadyang napakalaki ng biyayang pinagkaloob sa akin ng ating Panginoon, pati ng pag-ibig at panampalataya na napasa atin dahil kay Kristo Jesus. Grabe ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ano ang maisukli mo? Ano maibigay mo sa Kanya? Pagsunod. Pagiging totoo. Naintindihan ba natin mga turo dito, church? Sino may calling dito? Epeso, sige, 1 Corinthians muna 12. Verse 1 to 4, sige. Unang Korinto, 1 Corinthians chapter 12. Paano ka tinawag? Saan ka tinawag? Ano pong nais ng Diyos sa buhay mo? Ito, ngayon mga kapatid, nais kong maunawain ninyo ang tungkol sa mga kaloob ng banal na Espiritu. Kaloob. Anong kaloob sa English? Gift. Kaloob ay gift. So ano kaya? Sige. Alam naman ninyo na noong hindi pa kayo nakakakilala sa Diyos, iniligaw kayo upang sumamba sa mga Diyos-Diyosan na hindi naman nakapagsalita. Sinong born again dito? Pakitaas ng kamay. Born again. Parang 4 lang yung born again. Sino born again dito? Taas mo na kamay. Tingnan ko, bilangin ko kung ilang makapasok sa langit. Di ba dati nung hindi ka born again, mayroong karibulto sa bahay na hindi nagsasalita? Nakita niyo po ba? May mga iba-ibang mukha, mayroon pang nakasabit sa kanilang liig na bulaklak. Di po ba? Pero kinakausap mo araw at gabi. Naintindihan niyo po ba? Sabi nga ng Isaiah 44 verse pababa, mangmang ang isang tao nagsasamba sa mga ribulto, guhit ng isang tao. Mangmang, kamangmangan. Kaya nga, ito, niligaw kayo upang sumamba sa mga Diyos-Diyosan na hindi naman nakapagsalita.
Kung mayroon ka pa natatago o tinatago ngayon sa iyong bahay, sa iyong kwarto, ibigay mo na kay pastora. Naintindihan niyo po ba? May nagbigay nga sa akin isang box dyan nung isang buwan eh. Aba, sama-sama pa loob niya kasi tinitingnan niya pa. Nangitim na nga eh. Takot na takot ka pa na durugin ni pastora. Eh sa akin na, mga rebulto ko, ivory pa. Galing pa sa Spain, Italy. Pero binasak yun, dinurog yun. Dahil doon po, araw-gabi mo dinadasalan, may buhay po ng demonic spirit yun. Yung nagkukontrol ng buhay mo, yung nagkukontrol ng pamumuhay mo, yung nagkukontrol ng puso at isip mo. Kaya kung may nakatago pa sa bahay nyo ngayon, ibigayin nyo na. Para makalaya ka na sa pagkalipin ng pagsamba sa mga kahoy, mga bato na inukit din ng tao. Naintindihan niyo po ba? Huwag mo na itago-tago sa baul. Baka makita ng born again. Naintindihan niyo po ba? Sumpa kasi yon, abomination to the Lord. Kasi maraming nagsabi, Christian siya, pero yung iba-ibang nandoon pa sa kanyang baul, tago-tago. Hallelujah. Oh, hindi naman nakapagsalita. Tuloy po, sige Kuya Luis. Kaya gusto kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabi, sumpain si Jesus. At wala ring taong makapagsabi na si Jesus ay Panginoon kung hindi siya pinapatnubayan ng banal na Espiritu. So the importance of the presence of the Holy Spirit in our lives is very important. Why? Siya po nagtuturo sa atin. Siya po nagbibigay ng kaliwanagan, kaunawaan. The Spirit of the Lord Himself. Amen? Tuloy pa, Kuya Luis. Sige. May iba-iba tayong kaloob. So, ito na tayo sa kaloob, ha? Ngunit isa lang ang Espiritu ang pinagmulan. Kaya hindi pwede na, bakit siya, ganito siya, ba't ako? Sabi, iba-iba tayong kaloob. Ngunit isa lamang Espiritu ang pinagmulan. Tuloy po, Kuya Luis. May iba-ibang paraan ng paglilingkod. Ngunit isa lang ang Panginoon, pinaglingkuran natin. Kaya tama yung sinasabi natin, kaya tinawag sila sa worship team, doon sila tinawag ang kaloob nila, magsamba, magpuri, magbukas ng langit. So ako gusto ko rin mag-worship team eh. Di ba? Pero sa bahay ako nag-worship mag-isa. Kasi yun ang kaloob, to worship the Lord in spirit and in truth. Pero dito, ang kaloob na binigay ng Lord, iba. Pero isa lamang Espiritu ang nagmamanage. Kaya mag-exhort ka lang, giver ka man, maglinis ka man dyan, tagaluto ka, tagaligpit ka, kaloob po yan. Hello, church. Kaya wag ka mainggit, wag kang mag-question, ba't siya nandun na sa tugatog? Hindi natin alam, ang kaloob niya, yun ang binigay ng Diyos sa kanya. Pero desire so that the Lord your God will use you mightily. Amen. Sige po, tuloy. Iba-iba ang pinagawa ng Diyos sa atin. Ano daw? Parang hindi kayo marunong magbasa. Iba-iba ang pinaggawa ng Diyos sa atin. Ngunit isa lang ang Diyos na nagbigay sa atin ng kakayahang gawin ang mga ito. Sa palagay niyo ba si Pastora magtuturo, mangaral ng ganito kung hindi ako binigyan ng talento ng Diyos? Dahil wala rin ako alam. Kahit versikulo, kapitulo, wala rin ako alam. But when the Lord used me, dahil yun ang kaloob, kahit iba-ibang lahi, naintindihan niyo po. Itim man yan, Latino man yan, Meksikano man yan, Pilipino man yan. Lahat po yan, nakaupo po. Naturuan din po. So sabi ko nga, Lord, wala pala sa pango ang ilong. Di po ba? Kung ang kaloob mo, ikaw tinawag ng Diyos, kahit matatangos ang ilong nila, uupo sila sa iyong makinig dahil kaloob ng Diyos. Amen? Hallelujah! Glory! So, ang kakayahan, bibigay ng Diyos sa iyo kung may desire ka maglingkod sumunod. Sige po, Kuya Luis, more. Ang bawat isa ay binigyan ng kakayahan na magpakita ng sumasa kanya ang banal na Espiritu upang makatulong siya sa kapwa niyang mananampalataya.
Kaya kaninang umaga nakita ko sila, nasa prayer sila. Oh, maganda po yung inyong mga inumpisahan. Pero wag lang umpisa. Hello? Wag lang ningaskugon. Okay ngayon, bukas wala na naman. Nakita niyo po ba? 2006 pa tayo rito sa Arenda, noon eh. Wala talaga yung talagang wala. So naway ang nakita ko kanina, bukas wala na naman. Wag naman. Kakalungkot eh. Umpisa lang tayo magaling. Pero tapos noon, na-assign na nga kung saan ma-assign, may mga katwiran pa eh. Kaya kayo nire-raise up para makita ano ang kaloob na binigay ng Diyos sa iyo. Naintindihan po ba natin? Malay mo, ikaw mas magaling ka pa pala kay pastora magturo. Kasi ang kaloob niya iba sa kaloob mo. Sige, tuloy tayo. Sa isa, pinagkaloob ng Espiritu ang kakayahang maghayag ng kaalaman tungkol sa Diyos. At sa isa naman ay ang kakayahang unawain ito. So nakita niyo po, kung ikaw nagpaunawa, siya hindi nakaunawa, ikaw gamitin ng Diyos para magpaunawa, yung kaloob po yan. May kaalaman ka, may talento ka. Kaya lagi mo intindihin na ikaw sumusunod, naglilingkod sa Diyos na makapangyarihang Diyos. So again, tuloy po. Ang iba'y pinagkalooban ng Espiritu na malaking pananalig sa Diyos. At ang iba naman ay binigyan ng kakayahang magpagaling sa mga may sakit. Nakatala pala, brothers and sisters. Ayan malaking pananalig sa Diyos. Ang iba'y pinagkalooban ng Espiritu na malaking pananalig, yung faith niya, pag-asa niya, pagtiwala niya. At ang iba naman ay binigyan ng kakayahang magpagaling sa mga may. Kaya gamitin mo na yan. Pag ikaw inudyukan, mag-pray over, pag-pray mo na. Baway. Kasi nga may kakayahan, binigyan kakayahang magpagaling ng may sakit. Amen po ba? Ikaw mismo, wala katiwala sa sarili mo. Sabi pala ng Lord, gamitin mong kamay mo, ipatungan mo siya ng kamay mo para siya gumaling. Baka hindi gumaling bakit ka? Wala nga pagtitiwala. Nakuha niyo po ba? Kahit si brother, nakikita ko sa kanya, lalakad siya uli na maayos. Naiintindihan niyo po ba? Bakit? Kahit hirap na siya kumilos, gumalaw, nagmiti siya ng mga dalo dito. Naghanap ng paraan para makadalo. Iyan pa lang, the faith itself, trusting God, na siya po ay magawa at mabago ng Diyos. Hallelujah! Naintindihan po ba natin? Through your life, brothers and sisters, you encourage people to come back to God para sila rin mapagpala. Kaya sa buhay mo, pag nakita, nakangiti ka sa Kanya, may pag-asa siya, nagagaling dahil nakita niya sa iyo ang liwanag. Kaya importante ka rin sa lugar na ito. Huwag mo hayaan na sabi ng demonyo sa impyerno, wala kang kwenta. Siyang walang kwenta. Ikaw may kwenta ka dahil binayaran ka na ng Diyos sa Kalbaryo. Pag may narinig ka na pang ibang pakinig, hindi sa Diyos, i-rebuke mo yan. In Jesus' name. Mahal ako ng Diyos. Pagalingin ako ng Diyos. Pagarian ako ng Diyos. Ililigtas ako ng Diyos. Dalhin ako ng Diyos sa tamang buhay. Use your authority to command the goodness of God into your life. Hindi mo na para-practice, kapatid Tingnan mo si sister kanina. Punta lang sa halaman niya para may bibili. May bumili nga, doble pa. Pambili lang bigas. Naintindihan nyo? Sabi ko nga nung panahon 2006 dito sa Arenda, pag ikaw nagigisa ng sardinas, sabihin mo, Lord, ang sarap naman ng bakang ito. Hello? Naintindihan niyo po ba? Ang sarap naman ng bakang ito na mechado o kaldereta. Pagtikim niya daw, lasang baka. Kasi ano ba diniklara niya? Yun. Patutuo yan dito. Wala siya dito ngayon Hindi nagsimba na naman. Pero dati daw, pag-isa niya daw ng sardinas, lasang baka na. Naintindihan niyo po? Kasi yun po dapat madeklara natin.
Makawala ka sa pagkakauta, makalaya ka sa sakit karamdaman, makalaya ka sa kasinungalingan, makalaya ka sa kahirapan. That's the Lord wants to all of us here. Kami ngayon, wala na kaming ibang minimiti pa. Makasunod lang sa kalooban ng Diyos habang may buhay. Wala na kaming hinahanap pa. Hinahanap na lang namin makasunod kami at ang nais ng Diyos sa bawat buhay na binigay sa amin, masunod namin. Wala na. Hoping and praying na intindihan nyo. Wala tayong masamang tinapay dito. Lahat po dito ay mahal ng Diyos, mahalin din natin. Amen? Sige po, Kuya Luis. Hindi pa nga tayo nakaalis sa Timoteo eh. Mayroon pa tayong pero ang iba'y pinagkalooban ng Espiritu ng kapangyarihan, gumawa ng mga himala. So hindi ito nakatala kung hindi mangyari sa buhay ng nino man na ang iba ay binigyan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos upang gumawa ng himala. At ang iba naman ay binigyan ng kakayahang maghayag ng mensahe ng Diyos. Hindi yan nakasulat dyan, kundi mangyari sa bawat personalidad. Mitiin mo saan ka magaling, saan ka pwede. Tama ng pagkamarites. Tama ng pagiging, ano na ba ang uso ngayon? Ha? Mayroon ba kayo alam? Alam ko mayroon, hindi na daw marites at saka iba na daw eh. Kasi nga hindi na binabanggit. So hindi na natin bigyan pahalaga. Ang binigyan ng kakayahang maghayag ng mensahe ng Diyos, ito po ang ipahayag na dapat ng bawat isa to share the goodness of God. Mayroon namang pinagkalooban ng kakayahang makakilala kung ang kapangyarihan ng isang tao ay mula sa banal na espiritu o sa masamang espiritu. Yung discernment of spirit. Sa iba'y pinagkaloob ng kakayahang magsalita sa iba-ibang wika na hindi nila natutunan at sa iba naman ay kakayahang magpaliwanag na sinasabi ng mga wikang iyon. Yun po yung prophesia, may prophecy. Pero pag mayroon dapat nag-interpret, kaloob din po yan. Amen? So hindi natin pinuput aside yung speaking in tongues. As long mayroon po magkaroon po may mapapaunawa. Pero walang problema yan between you and the Lord. Kung nag-pray ka in the Spirit, you and the Lord. Ikaw lang sa iyong kwarto, you and the Lord. Dahil si Lord lang nakaintindi sa'yo. Intindihan niyo po. So walang bawal, hindi bawal. As long as you follow and obey God, mangyari po mga bagay na nais ng Diyos sa buhay mo. Sige, tuloy po tayo. Sige po, pasok. Kuya Luis, tuloy. Ngunit isang espiritu lang ang nagbigay ng lahat ng ito at ipinamahagi niya sa bawat tao ayon sa kanyang kagustuhan. Only the Spirit of God Himself. Di po ba? Kaya napakalaga, napaka-importante ng banal na Espiritu Santo sa buhay ng bawat isa. Dahil ito po ang magdadala sa iyo ng tagumpay. Ito po ang magbigay sa iyo ng karunungan at kaunawan. Ito po ang Espiritu ng Diyos. Maging malayang-malaya ka. Naintindihan po natin, church? Mayroon pa ba, Kuya Luis? Korinto? Ayan. Ang katawan ng tao ay binubuo ng maraming parte, ngunit isa pa rin katawan, ganun din sa ating mga pananampalataya na siyang katawan ni Kristo. Kaya na, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Sino ba sa inyo dito na nasayahan pa pag mayroon tayo naghihirap ng kapatiran? Sino pa dito sa inyo masaya pag mayroon po nagkakasakit? So, hindi na lahat po tayo concerned sa health ng bawat isa dahil isang espiritu lamang ang naghahari sa atin. Kaya the importance of praying for one another, for each other, para po ang galaw ng Diyos sa buhay natin po ay patuloy. Amen? Okay, balik tayo sa Efeso chapter 4. Ephesians 4. Sige, 12. 1, 2, sige, buksan mo lang. 12. Ayan o. Efeso 4, balik tayo sa 11. Ang iba'y ginawa niyang apostol, ito po mga kaloob. Sino gusto maging apostol dito? Ha? Sino gusto maging apostol? Halimbawa, apostol Rafael Icaro. Mabigat na trabaho yan, ang apostol.
Kasi, ang dami mo puntahang lugar at encourage sila. Kung dito pa lang mismo sa Arenda, hindi ka pa gumagalaw, hindi ka apostol. Ha? Naintindihan niyo po ba? Example lang yung pangalan niya. Kaya amitiin natin na magamit tayo. Ang iba'y ginawa niyang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y mangangaral ng magandang balita, at ang iba naman ay pastor at guro. Pastor at guro, the same. Naintindihan niyo po ba? So, sino gusto maging propeta? Wala. Mangangaral. Wala pa rin. Ano lang kayo? Ano lang gusto nyo? Wala talaga. Lord, wala sila gusto. Ano ba? Pero ang iba'y ginawa niyang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y mangangaral, maganda ng magandang balita, at ang iba naman ay pastor at guro. Yung evangelist, sa fivefold ministry din yan. Yung nagsishare ka ng goodness ng Lord, ng gospel, ng word of God, gusto mo lagi nagbahagi, ikaw po evangelist ka. Maintindihan niyo po ba? Pag wala kang ginagawa, ano lang gawin mo? Hanggang ngayon, wala ka pa rin ginagawa. Ano na? Anong petsa na? Matatapos na naman ang Mayo. Umpisa pa lang. Mag-anniversary na naman tayo. Ano na nagawa nyo? Ano na ginawa mo? Hallelujah. Ilan na bang kaluluwa na sharean mo ng word? Ha? Hindi. Nag-aaral ako nagtatrabaho ako Naglalaba ako bahala ka na. Laba ka na lang habang buhay. Kaloob yun, kaloob church. Ito pong nais ng Lord, magamit tayo lahat. Hindi pwede iasa nyo lang kay pastora. Hello? Hindi pwede iasa nyo lang kay kuya, kay brother, kayo din, may part. Isang katawan ng Kristo ay isang katawan, iba-ibang function. Kaya tama yun, sister, nagbuo kayo ng mga intercessor. Naintindihan niyo po? Intercessory. Intercessors of the Philippines in Arenda. Pero pag kayo nag-pray, hindi lang ikaw lang yung pag-pray mo sarili mo, pag-pray mo ang buong mundo, lalo na ang namumuno sa bansang ito na makalaya sa kasinungalingan ng kadiliman. Include Philippines, kasi Pilipino po tayo. Po kami po, Amerika at Pilipinas na pinagpipray namin. Naintindihan niyo po? At buong mundo. Hindi nang hiningi, lagi mo lang pinagpray, wala kang bigas, wala kang ulam, wala pang bayad. Hindi yun. Wala yun. Ang pagpray mo, paano gumawa, kumilos ang Diyos sa maraming buhay na maging totoo, na manampalataya, makasunod sa nais ng Diyos. Given na po yung pagkain. Mahabagin po ang Diyos natin. Mapagmahal, mapangunawa, ayaw niya, ang concern niya, hindi mahirapan ang kanyang mga anak. Gawin mo lang tama. Gawin mo lang matuwid ang buhay mo. Pagpalain ka na ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Kaya, I am sorry sometimes, tahimik na lang si Pastora, kasi pagkakita ko sa'yo, ganun ka pa rin. For so many long years, pagkakita ko sa'yo, ganun ka pa rin. Gusto ko nakita kayo, na kayo po ay pagpapala na sa lahat ng uri ng buhay. Gusto ko makita na ikaw po ay nagliliwanag. Ikaw po ay buhay na patuto. Ikaw po ay kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Amen. Yeah, praise the Lord. Sino gusto mag-outing? Hallelujah. Yun, tingnan nyo, pag sabi outing, nakangiti lahat Tanungin nyo yung may ano dyan, may kakayanan, kung kaya kayo isuportahan. Naintindihan nyo po?
Si Pastora gusto rin mag-outing eh. Wala namang kakayanan. O, hindi ang kaloob ko na lahat kayo, libre ko. Naintindihan nyo? Buti pa yung iba dyan. Nakikita ko, nag-swimming na. Oo, talaga. Yung iba nga wala dito. Sa beach sila ngayon. Wala isang buong pamilya. May outing sila ngayon. Imbitahin nyo naman ako. Libre. Oh, yun, tingnan nyo. Di ba, nag-isip pa. Sige pa, tuloy, Kuya Luis. Ginawa niya ito para ihanda. Ito, church. Saints of God. Ginawa niya ito para ihanda sa paglilingkod ng mga pinabanal. At para ilumago at maging matatag sila bilang katawan ni Kristo. Kaya po nagtuturo tayo dito. Kasi ito pong nais ng Diyos upang kayo ihanda sa paglilingkod at pinabanal at para lumago maging matatag sila bilang katawan ni Kristo. Body of Christ. Kaya may pagtuturo na tulad nito. Amen? Hoping and praying na kayo po may desire to serve the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might, para may harap kayo sa Diyos, nakangiti kayo. Lord, I'm here. I'm serving and loving you, Lord. Lord Jesus. Hindi pag naiyan, nandiyan ang Diyos, tatago ka ngayon sa ilalim ng burnal. Kasi nasa kasalanan ka pa. Amen? Ano pa gusto niyong turo? Para kayo po na masindihan ng apoy. Dito po ng mga kapatiran, salamat, nagtitipon-tipon, lipat-lipat sila ng bahay, sila pa rin. Naintindihan niyo po, nakikita ko po yan. Sila pong iangat ng Diyos yan. Sila lang talaga nagkakaisa, silang body of Christ eh. Paano iba dito? Anong body mayroon ka? 36 body mo? Ha? Kailangan yung maging kabahagi tayo ng gawain ng Diyos. Hindi ka lang taga-upo diyan. Hindi ka lang taga-pagmas diyan. Hindi ka lang observer diyan. Hindi naman nagrereklamo si Pastora, pero nalulungkot lang ako pag may nabalitaan ako negatibo. Parang, Lord, ano pa bang kulang para sila makaunaw, makaintindi, makasunod sa kalooban mo? Amen po ba? Salamat sa mga nanay dito. Andiyan po si Nanay Rosita, Nanay Adelaida. Oh, akala mo, hindi si Nanay Adelaida po yan. Nanay ni Sister Janet sa likod. Akala nyo hindi ko kayo kilala in person ha. Sino pa? Ayun. Nagpahilot sa kay Nanay Bato. Dalhin mo dito, lalo siya gagaling. Amen? Praise the Lord. Amen. Brother, okay ka na po ba? Handa ka ba magpagamit sa Diyos? Ha? Pag ikaw pinagaling, anong gagawin mo? Patutuhanan mo ang Diyos gumawa sa buhay mo. Amen? Kaya yun lang po mga kapatid sa mensahe ngayon. Dahil kung patuloy natin, babalikan natin po naman yung kung anong mga bagay na ikakalago ng pananampalataya. Praise God. Hallelujah.